Now, kung mapapansin nyo, hindi ko alam kung na-notice nyo na nasa HTF ako. HTF lang ako nakatingin. Hindi ako nakatingin sa 1 hour, hindi ako nakatingin sa 4 hours, hindi ako nakatingin sa 5 minutes or 15 minutes kasi ganun lang dapat tayo nagpaplano ng trade. The moment kasi na nilagyan nyo na siya ng 1 hour, which is ito, mahahype ka eh. Magiging restless ka eh. So gusto ko kayo, ang ugaliin nyo, which is ito rin yung tinuturo ko sa mga advanced students, dito lang muna kayo sa 1 day. Mag-plot kayo ng mga key levels, mag-plot kayo ng mga Fibonacci, tingnan nyo kung ano yung storya ng 1 day, para at least nasa HTF kayo, nasa higher time frame kayo. Alam nyo yung buong context, yung narrative, di ba? Nung move. Okay, so ito pataas to, di ba? Si virtual. Kasi pag nandito na, dumadami na yung kandila eh. And when it comes to analyzing HTF, meron tayong rule, 10-30-60. Please type 10-30-60. 10-30-60. Sa HTF, we only analyze the last 10 candles. Okay, yung ano natin. So after nyong after natin mag-plot ng mga key levels, diba, ng mga key levels, after natin mag-plot ng mga key levels, etc., whether Fibonacci or parallel support and resistances, ang tingin lang is yung last 10 candles or siguro ito, kumbaga parang ayan, ganyan lang ang dapat na nakikita nyo. Kasi kapag titignan mo ng ganito, maguguluhan ka eh. Sabi ko nga sa inyo, minimalistic traders tayo eh. So ako titignan ko lang, ano ba yung nangyayari? Dahil momentum and swing traders tayo, ang pinakamahalaga lang dyan is ito. Dahil na-plot mo naman na. So yung mga levels na to, itong mga to, pinaplot ko to once a week. Okay, pa-plot ko yan once a week, yung mga ganyan. Yung mga plotting ko na ganyan, yung assignment once a week. Usually Sunday or Monday yan. Monday kasi usually ang ang parang day off ko na binigay ko sa sarili ko. Ayan, Monday yan. So, doon ako usually nanonood lang ng K-drama, o di ba? Pakamot-kamot lang ng itlog. Ang sarap mo, kuya. Or para relax lang. Pero Sunday or Tuesday, yan, pa-plot tayo ng mga key levels. Uy, ganito na pala yan. Pwede pala dito na yung mga targets, mga ganon, di ba? So, diyan ko ilalagay yung level to level trading ko. Ang pinagandahan sa Fibonacci is yung level to level, meron ka ng parang automatic na level to level trade na key levels for your level to level trading. Ang gulo. So, ayan so ito, nag-break out sa 23.6 going to 38.2. By the way, medyo malabo ba? Yan, diliwanagan ko. Yan. Delete ko yan para minimalistic lang. Wait lang. Control Z muna tayo. Okay, so tama naman. Para alam ko lang kung saan siya pupunta. And then once na nagawa ko na yun once a week, dito na lang tayo, last 10 candles. Diyan na lang ang tingin. So sa 10-30-60, pagdating naman sa LTF, 30 candles lang. 30 candles lang yung mahalagang ma-analyze nyo. 30 candles for the 1 hour chart. Yan, 30 candles. So, hindi na siya kailangan, di ba, pwede nating sukatin. So, ito, 28 candles. Ayan, Pwede kang mag-extend to 40 candles kung gusto mo. Pero parang ganyan ko na lang siya tinitignan. Okay. Gagets nyo ba? Parang uptrend siya on HTF and then sideways and then nag-break out to uptrend. Diba? Every time frame should tell you a different story. Okay? Ang problema kasi nung iba is ganito sila mag-analyze ng LTF. Nasa LTF tayo, lower time frame tayo. This is 1 hour. Ganito. Bakit mo pa ina-analyze ng ganito kalayo? Ka-zoom out? Kung ganito mo rin siya i-zoom out, yung LTF mo, parehas lang siya. Diba? If we're going to plot a vertical line here, ayan ito yung vertical line. Parehas lang siya. Walang different story. Ba't ka pa lumipat sa LTF? Ano pang reason kung bakit ina-analyze mo yung LTF? Parehas lang naman sila ng story na uptrend sila. Uptrend din tong daily, uptrend tong 1 hour. So that's why ina-advise ko sa students, maghanap kayo ng different story. For example, dito tayo.
O yan. So, last 30 candles. Last 30 candles. Ayan, ito pala, saktong-sakto. Tingnan nyo to ha. Ito yung tingin. Ganito lang yung tingin dapat. So, ina-analyze ko dito sa one day, 10 kandila, isakto natin ang 10. Nasaan ba yung 10? O ito, 10, saktong-sakto pala. 10 kandila. Ano yung story ng one day? Yung 10 kandila ng one day. Uptrend, downtrend, sideways. Ano yung story ng one day? Uptrend, up, down, or side? Up, down, or side? Very good. Uptrend siya. Ano naman yung story ng 1H? Yung lower time frame ko. Up, side, or down? Very good. Okay. So at least different yung story nila. 'Di ba? Kung ginanito ko ngayon, kung ginanito ko yung 1H magmumukhang uptrend. 'Di ba? Yung 1H magmumukhang uptrend 'yan. Kaya dito lang tayo. Ito lang yung mahalaga eh. So the idea is in an uptrend, look for a sideways. 'Di ba? In an uptrend, look for a sideways and then dun ka humanap ng mga razzle-dazzle, doon ka humanap ng entry mo. Nagigets nyo na yung konsepto natin. 'Di ba? Doon ka humanap ng, ayun o, ito, tingnan nyo, naging successful yung razzle-dazzle. Ito si Virtual, very simple lang to eh. 4H razzle-dazzle to eh. Ayun o. Para kang naglalaro eh. Papasukan mo lang yung mga 4H oh. 4H. Nasa 4H tayo ah. 4 hours. 4H. And then recently 4H ulit. Di ba? Kasi uptrend eh. Runner. Di ba? Green. Ito, may malaking green din dito. So ganun lang tayo nag-aano. Ganun lang tayo i-screen and naglalagay sa watch lists. Okay, naglalagay sa watch list. So, ayan, meron tayong mga ano. Ito, meron akong hawak na Rex. Okay, kasi runner eh. Runner. Diba runner? Meron akong hawak na turbo. Diba? Ito naman, sige, ano yung storya naman, ano yung setup dito sa one day? Ano yung setup dito sa one day? Ano yung setup sa one day? Oh. Pay Dirts and RD. Okay? Parang yung Nero ni Jason kanina. Tama ba? Nag-pay dirt. Ayun yung ADX. First RSI niya doon, RSI 70. Parang may sungay, ano? Parang may sungay. And then nag-consolidates. And then, boom. So dito, kung mapapansin nyo, sige, doon tayo sa 10-30-60. Last 10 candles. Kung dito, pwede natin, anong upside or down to? Upside down ba siya? Up, down, or side ba? Itong up siya, tama, kasi merong ganito no? Pero dahil nandito tayo sa nung time na nag-enter ako, ayan dito. Ito yung 10 bars yung 9 siya, 9 siya dyan. Ito yung pan 10. Parang mas predominantly side. Now, yun yung yun yung kumbaga parang very important na ma-practice nyo. Na kasi kung mag-enter ka dito sa candle na to, feeling mo uptrend eh. And it will set your expectation na baka sobrang ma-hype ka na hindi mo napapansin na sideways pala siya predominantly dun sa 10 candles. Diba? Sideways siya kung dito ka oh. Ayan, ito sideways to. Tama ba? Pagka ginanyan natin, uptrend na. Diba? Kapag ginanyan natin, ay downtrend pala siya.
Diba? Pero sabi ko nga, dahil momentum and swing traders tayo, every candle counts eh. Basta highly volatile. Above RSI 70 yung trend. Okay, so ito, sideways. Now, ang pwedeng trade idea is, okay, so sideways, diba, hanggang backstop, may 30% na move na pwede kong pagkakitaan. So, inside the sideways, pwede akong humanap ng uptrend. Diba? Pwede akong humanap ng uptrend. Inside a sideways. Maghahanap lang ako ng reversal. So, downtrend siya. Okay? So, nung nakita ko to, actually, 4 hours to eh. 4 hours yung, ano nito, mas kita sa 4 hours. Okay? Dito tayo. Kita nyo? May trail siya. Meron siyang trail. Medyo clear yung trail ng 4 hours. Ito, may downtrend na yung 4 hours. And then wait. And then, tignan nyo to sideways pa rin. Sideways yung HTF. Sideways yung HTF. And then wait for reversal. Okay, so ito yung reversal point. And then dito na ako pwedeng maghanap pwedeng maghanap ng entry. Dito ko banda naka-enter. Yan, nung nag-reverse lang. So simple lang, during this time, so balik tayo sa 10-30-60. During this time, sideways, predominantly sideways, in an uptrend, sideways siya, and then downtrend. So kapag ganun ng template, look for a reversal. Look for a reversal. Okay? So sa ito kasi sideways in an uptrend. So aantayin ko lang siya mag-reverse and then para ma-trade natin ito. So ito, tingnan nyo, nagre-resist na. Nagre-resist na yung backstop. Kasi sideways nga yung last 10 candles eh. Kapag igaganyan mo, baka sobrang ma-hype ka, breakout yan. Breakout yan ano. Pero nung sinukat natin kanina, di ba meron na akong pwedeng pagkakitaan ng ganun. Diba, range trading lang pala. Di ba na-gets nyo? Find a range. Find a range. And then, gawin natin duplex to. Trade that range. Ideally, malapit below the midpoint ka sana, or mas maganda, mas malapit sa box bottom, ano? Pero okay na, kailangan kasi natin ng reversal, kailangan natin ng momentum para makapunta doon. So sa sideways trading, hindi mahalaga na mag-trend continuation. Kasi sideways eh, 'di ba? Box bottom to box top, yun yung trade. Yun yung movement, yung trajectory ng coin. Okay? So, yun yung value ng 10-30-60. Para hindi kayo masyadong ma-high, para alam nyo kung saan kayo titingin. So, like for example, itong si Rex. Meron din tayong trade dito. Okay? So, last 10 candles, uptrend. Diba? Uptrend. And then, sa 1H, tignan muna natin yung 1H. Ayan. So, trending din yung 1H pero hindi masyadong clear. Mas kita sa 4H yung razzle-dazzle. Mas kita sa 4H yung setup. So, last 30 candles. Kunyari, hindi pa siya umaangat. Kunyari, nandito pa lang. Last 30 candles. So, ito, ayan, boom. Kasi yung 30 candles, yan, siguro mga ganyan. Diba? So, ito, parang up on up eh. Up on up. Kung titignan natin yung last 30 candles, so uptrend, parehas. Diba? Tapos meron lang maliit na sideways doon. O doon lang pwedeng mag-enter. Okay? Na-gets nyo yung value ng 10-30-60? Meron ba kayong tanong? So by the way, yung 60 is for your execution time frame if kakailanganin nyo siya. So sa 1H, although hindi na ako masyadong gumagamit ng execution time frame, 2 time frames is more than enough para makapag-trade ng maayos. If we're going to use the execution time frame, dito sa 1H, 5 minutes to. Okay. So again, it should tell you a different story. So dito, 60 candles. 60 candles yung pwede nating i-analyze. So tignan natin, kunyari, masyado nang abay naman tayo, abay. So 5 minutes, 1 hour, and then 1 day. So sa 1 day, uptrend pa rin naman siya. Dito,
Uptrend din. So dito pwede tayong mag 60 candles. So uptrend din. So up, ano? Bullish kung bullish eh. Up. Diba? Para tatlo silang bullish. Wala talaga. May mga times kasi na down ito and then up ito. So yun yung mga may pwedeng maging combo niya. So sa HTF, I want you guys to use yung general. Gusto kong gamitin yung general and then yung runner sa one day. Okay, ito yung gusto kong i-refine kanina kay Jason. Pag maghahanap kayo ng razzle dazzle, if you're screening for razzle dazzle, use it sa lower time frame. Please type LTF para malaman ko na nag-gets nyo yun. Use it sa lower time frame. Kasi ito yung problema, Jason, Ito yung problema. Pag maghahanap ka ng razzle dazzle, pag maghahanap ka ng RD, this is an RD. Razzle dazzle yung setup nito, ay yung structure niya sa one day. Nakikita niyo ba yung RD? Nakikita niyo? Ayun, may mga pag-touch and then continuation. Nag-touch, continuation. So, ayun, may reversal pala doon. May transition dito na nangyari pero that's already a forming RD na to. Considered as hard RD na to. Half-assed na RD. Pero ito yung clear na razzle dazzle. Kapag ginamit nyo yung razzle dazzle screener sa one day, ang makukuha nyo is sideways. Ang makukuha nyo is sideways action. Okay, sideways action. Mahirap mag-trade dyan. Sabi nga ni sino yung nagsabi nun sa TL, masyadong mabagal kapag ka nag-sideways ka. And kung mapapansin nyo, ganun yung mga nangyayari sa yung Nero. Yung Nero. Ito, one day razzle dazzle to. Kaya ang bagal niyan. Diba kung titignan natin sa sa 1 hour, kikita mo naman uptrend. Uptrend na medyo predominantly sideways na going sideways na, and ito talaga sideways. 'Di ba? So ito, simula dito, itong boom box na to sideways. So ang issue lang, ang naging issue lang doon is okay naman na merong screener pero sa maling time frame na gamit. Yun. So dapat gamitin nyo yung tamang screener sa tamang time frame. So avoid screening for razzle dazzle sa one day. Gagamitin nyo yung screener ng razzle dazzle sa 1 hour. Okay, so punta tayo ngayon. Kap, ano ba yung razzle dazzle screener? Actually, hindi ko na ito masyadong ginagamit itong razzle dazzle screener. Kasi yung watchlist ko kasi, by the way, ganun kayo pag mag-watchlist kayo and nakahanap kayo ng magandang set. Ito, magandang set to. Magandang set to, itong mga nalagay natin. Huwag nyo siya agad iwanan. Di ba kasi nga runner siya For example, ito si Virtual, dito siya nagsimula ng runner. Kung kunyari kumita ka dito, tapos tinanggal mo na siya sa watchlist mo, sayang meron pang mga move. So huwag nyo iwanan. Pwedeng, Kap, kailangan ba namin mag-screen every single day? Hindi. Ganun ako. Pag kunyari ito, dito tayo, today's play. Ito lang nandito na lahat. Ito yung universe ko. Although hindi ko pa siya nasa-shortlist. Ang ginagawa ko nga is nagtatanggal ako. Mas madalas ako nagtatanggal So bukas, morning, magtatanggal ako dyan. Pero ito yung naka-shortlist sa akin. For the week. Hanggang Sunday na to. Meron lang mga inad pa isa-isa. Like for example, itong si Rex, inad to yesterday. Inad ko lang to yesterday. Pero the rest is nung isang araw pa to. Tinitrade ko lang sila. Kasi hindi ko kailangan ng palaging merong trade Kailangan ko lang mag-antay For example, ito si Nero, nasa watchlist siya nung nandito. Meron bang trading opportunity? Wala. Pero aantayin ko lang siya. 'Di ba? Si Turbo, ganun din. So nasa watchlist ko siya nung nandito pa siya. Meron bang trading opportunity nung nandito? Wala. Ayoko rin kasing mag-short. Gusto ko yung palong lang ako. Nung nagkaroon ng trading opportunity dito banda,
sinakyan. 'Di ba? Ganun lang siya. Pero ang problema kasi sa market right now, naka one day razzle dazzle. Kaya gusto kong i-avoid as much as possible na maipit sa sideways or maipit sa downtrend.